Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Diviran, ako po si Richard Marcos. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito, ang ating pong programa mga kababayan ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. At tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 78 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. At sa bayan din po tayo napapanood sa Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng For the Box, at syempre sa Facebook Live din po ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page sa ng DBM. Kung napapansin niyo po, tayo po ay nandito ngayon sa ating studio dahil hindi lang po ito isang special na episode, dahil ngayon po ating pinagdiriwang ang ika-89 o ika-89 na anibersaryo ng DBM mula nang ito ay mabuo noong Abril 25, 1936 sa bisa ng administrasyon ni Pangulong Quezon at nakilala bilang Budget Commission, at kinalaunan ang pagpaplano at ang pagsulong ng
mahalagang reforma pagdating sa pagbalangkas ng batas ay patuloy na sinasagawa ng DBM. At mga budget tips, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa dahil marami po kayong aabangan ngayong hapon. Dahil ngayon, tulad nga nabanggit natin, ay pagdiriwang po natin ng ating anniversary, ang ika-89 na pagkakatatag ng DBM. At mamaya, mabibigyan din tayo ng pagkakataon para makasama ang ilang opisyal ng DBM para makapanayam at makapagbigay ng konting mensahe para sa ating selebrasyon. At bukod po dyan, para naman sa ating budget matters, ay makakapanayam po natin mula sa Government Procurement Policy Board, Technical Support Office or GPPB, TSO, kaugnay naman sa gaganaping East Asia and the Pacific International Public Procurement Conference. Walang iba po kundi si OIC Director General Maria Dionesia Rivera Guillermo. Kaya abangan po natin ang mga budget tips. Pero bagong lahat, oras na para magbalitaan dahil narito na ang ating budget news. Nakisa si Department of Budget and Management Secretary Amena F. Pangandaman sa groundbreaking ceremony ng Educational Facility Project ng Tarlac State University sa La Paz, Tarlac noong ika-29 ng Abril 2025. Pinaglaanan ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units or LGSF-FA ng DBM ang nasabing gusali na may 2 palapag at 6 na silid-aralan kung saan maaaring isagawa ng pamantasan ang kanilang mga lecture, seminar at community-based learning programs na inaasang makatutulong upang maiangat ang antas ng edukasyon sa munisipalidad ng La Paz. Binigyang diin din ni Secretary Mina sa kanyang mensahe na kabilang sa mga prioridad ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibigay ng kinakailangang suporta sa sektor ng edukasyon at mapabuti ang programa ng mga state university and colleges sa bansa. Giit pa ng Budget Secretary, mahalaga sa mga SUCs ang research and curriculum, gayon din ang pagkakaroon ng maganda, makabago at maaasahang pasilidad para sa mga estudyante at mga guro. Kasama nakibahagi ng Budget Secretary sa programa sina DBM Undersecretaries Wilford Will Wong, Goddess Hope Libiran, DBM Region 3 Director Rosalie Abesamis at La Paz City Mayor Venustiano Jordan. Sa iba pang mga balita, bumisita si newly appointed Japan International Cooperation Agency o JICA Chief Representative Baba Takashi sa Department of Budget and Management Central Office para sa isang courtesy call kay Secretary Nina Pangandaman noong ika-15 ng Abril 2025. Sa nasabing courtesy call, tinalakay ang mga proyektong pinondohan ng JICA na ipinatutupad sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Transportation at Department of Public Works and Highways o DPWH. Kasama rin sa pulong sina DBM Undersecretary for Advocacy, Capacity Development, Economic Affairs and Stakeholder Relations Margo Salcedo at Assistant Secretary for Budget Preparation and Execution Mary Ann de la Vega. Nakipagpulong si Department of Budget and Management Secretary Mina F. Pangandaman sa mga opisyal ng Mindanao State University, Lanao del Norte Agricultural College noong ika-15 ng Abril 2025 sa DBM Central Office. Pinangunahan ni MSU LNAC Campus Head and Superintendent Dr. Indira Dimaporo Tawan-Tawan ang diskusyon sa estado ng existing infrastructure projects ng universidad. Tinalakay rin nila ang posibleng projects na popondohan sa ilalim ng Fiscal Year 2026 National Budget, alinsunod sa updated Public Investment Program 2023-2028 at 3-year Rolling Infrastructure Program para sa fiscal years 2026 to 2028 ng bansa. Kabilang dito ang konstruksyon ng agricultural product warehouse at ng halal training center. Kasama rin dumalo ni Secretary Mina sa pulong
si DBM Budget and Management Bureau F Director Vivien Labastilla. Sa iba pang mga balita, binisita ng Information and Communications Division o ICD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Ministry of Finance and Budget Management, si Department of Budget and Management or DBM Secretary Amena F. Pangandaman sa isang benchmarking activity sa DBM Central Office noong ika-10 ng Abril 2025. Nagkaroon ng oportunidad ang ICD na matuto at magkaroon ng palitan ng kaalaman sa communications, publications, multimedia production at social media management mula sa Advocacy, Communications and Training Service o ACTS ng DBM. Kabilang rin sa kanilang binisita ang studio ng Media Affairs and Community Relations Office na pinangungunahan ni Undersecretary Goddess Hope Libiran. Nagkaroon rin ng diskusyon ang ICD mula sa social media group, publications at maging media relations teams ng Usapang Budget Natin teleradio program ng Department of Budget and Management. Sa iba pang mga balita, kinilala ni Department of Education Region 11 Director Alan G. Farnazo ang Department of Budget and Management sa pamumuno ni Secretary Amena F. Pangandaman para sa suporta at paggabay nito upang masiguro na episyenteng nagagamit ang government resources sa nasabing rehiyon. Kasabay ito ng isinagawang conference on Agency Performance Review or APR kung saan nakibahagi si DBM Director or Regional Director Gary Martel at iba pang mga opisyal at technical staff upang siguruhin ang mga physical at financial accomplishments ng DepEd Region 11. Tiniyak ni Director Martel ang patuloy na suporta ng DBM para sa mga inisyatiba ng DepEd upang maiangat ang antas ng edukasyon sa bansa. Inikayat din niya ang DepEd na bigyang prioridad ang mga budget proposals na naaayon sa actual absorptive capacity at implementation timelines ng kanilang ahensya gaya ng school-based feeding program. Artificial intelligence is here At yan po ang wala kabuuan nang ng mga makakapigil. tampok na balita Takot sa tuloy ating ang ilan budget nating mga news. kababayan. Mawawalan ba sila ng trabaho dahil sa AI? May sagot dyan si TESDA Secretary Kiko Benitez. So one of the things that TESDA has been doing has been signing up with as many partners as possible who can help us create training programs specific to the AI transition. We have IBM, no? But we also have Google, we also have Microsoft, right? We have Amazon and so on. So that we have the entirety of the trainings that our citizens need to upskill, no? Because this is really upskilling. So hindi ho sila mawawalan ng trabaho. Sa totoo lang, dadagdag pa ho ang kanilang sahod kung magpa-upskill sila. So TESDA is here to provide as many options as possible, including scholarships and certification, particularly in partnership nga with IBPAP. Trabaho, turismo at solusyon sa trapiko ang hatid ng Arterial Road o Plaridel Bypass Road sa San Rafael, Bulacan. Bahagi ito ng Build Better More agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mensahe na pinabot sa pamagitan ni Secretary Lagdameo, binigyang diin ng Pangulo ang benepisyo nito sa mga Bulakenyo. In time, this will attract even more investments, create more employment opportunities, and perpetuate a positive cycle of development that will benefit the province of Bulacan and its residents. Sa bagong Pilipinas, patuloy ang pagsulong sa mahalagang proyekto para sa ginhawa ng mga Pilipino. Ang Mount Samat ay isa lamang sa mga Flagship Tourism Enterprise Zone o FTEZ sa ilalim ng DOT TIEZA. Sa ilalim ng Build Better More program ng pamahalaang Marcos, nag-install ng aesthetic lighting sa Memorial Cross at Colonnade. Ang infrastructure development na ito sa Mount Samat ay inaasahang makakatulong sa pagdagsa ng turista at paglago ng mga lokal na negosyo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Mas maginhawa, mas maluwag, mas ligtas at mas moderno. Yan ang bagong Batangas Port. Malaki na ang improvement kaya tila airport na ang pasilidad. Pinasinayaan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024. Port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. Sa bagong Pilipinas, bawat programa ng gobyerno ginahawa ng lahat ng Pilipino. Makakaasa po sila sa bagong Pilipinas po. Isang Pilipinas kung saan lahat po ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, umasenso po. Dati po, build tayo. Ngayon ho, build better more. Ang pagsusumikap ng bawat isa, hangad nating magbunga. Kaya layunin ng Philippine Reclamation Authority ang pagsugpo sa kahirapan. We will not only build, we will build better. Not only in terms of infrastructure, not only will it be cheaper, but with the end in view of helping the poor. The Filipino people will feel it way before the President's term ends. Sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, isusulong ng PRA ang paglaan sa halos 600,000 hanap buhay para sa proyektong Bagong Buhay para sa Mahihirap. Lahat po gagawin namin under PRA para ikasatuparan po ang gusto po ng Pangulo na makapagbigay sa higit na ating nakakahirap ng pagkakataon po para umunlad ang kanilang buhay. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ngayon po yung nagbabalik dito sa usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy sa ating programa, shoutout po muna sa ating mga kaibigan na katutok online. Ating po binabate si Attorney JP Galang at syempre mga kaibigan natin si Pao Borja, si Professor Louie Montemar ng PUP at personal ko rin binabati ang ating kaibigan na kasalukuyang lumalahok sa Mr. Gay Philippines 2025. Mr. Kokoy Navarro. At syempre, binabati natin lahat ng mga kawani at opisyales ng DBM sa Central, Regional Offices at maging ang ating mga attached agencies, ang PSDBM at ang GPTB TSO. At para po sa mga bago lamang nakatutok sa ating programa, tayo po'y napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. At tulad nga po ng ating nabanggit kanina, isang mainit na talakayan na naman ang ating ihatid dito sa usapang budget natin. Dahil narito na ang ating Budget Matters. At ayun nga po, gaya na nasabi natin, meron tayong panauhin kaugnay sa gaganaping East Asia and the Pacific International Public Procurement Conference. Nagaganapin po sa susunod na linggo. Welcome po sa usapang budget natin ang GPPB or Government Procurement Policy Board Technical Support Office OIC Director General Maria Dionisha Rivera Guillermo. Magandang hapon po and welcome po sa usapang budget natin. Magandang hapon po. Magandang hapon, Richard. Of course, maraming salamat po sa pagkakataon na humarap po ngayon sa inyo para po pag-usapan po namin ang ating magiging event next week po. Yan po yung ating nabanggit na po ni Richard kanina, yung East Asia and the Pacific International Public Procurement Conference po na magaganap po sa hybrid po siya. Pwede po siyang mag-attend po yung ating mga nanonood, nakikinig ngayon doon po sa aming live stream sa Facebook at syempre meron din po tayong naka-attend pong personal doon po sa ating
venue, which is doon nga po sa Hilton, Manila. Opo. Bago po yan, DG Madjo, no? Ano po ba ang layunin nitong ating conference? Balita po natin, ito po yung kauna-unahang hosting ng Pilipinas and kauna-unahan among Southeast Asian countries na kabahagi dito sa conference na ito. Maaari niyo po bang ibahagi ko anong layunin ng ating conference na gaganapin next week? Tama ka dyan, Richard. So, unang-una dyan, ang pinakalayunin talaga ng ating EAP-IPPC ay magkaroon ng regional cooperation. Dito po yung unang pagkakataon na nabanggit mo na ang Pilipinas po ay mag-host ng international forum with respect to public procurement. So, ito po ay katulong po dito ang World Bank at ang pinakalayunin talaga dito ay maibahagi ng mga iba't ibang bansa ang kanilang mga best practices, magbigay po sila ng halimbawa sa mga nandito po sa atin at syempre po dahil ito rin po ay magkakaroon din tayo ng participation sa ating mga local na mga opisyales, high-level officials, so they would also know kung ano po yung significance talaga ng public procurement, especially in forwarding yung ating national development objectives as well as making sure po na napopromote po ang value for money. Sino-sino ho ba yung mga inaasahang dadalo sa conference? How many are we expecting? Lahat po ba ito mga foreign delegates na po ba or lahat ito puro mga Filipino? Paano po bang setup natin dito? Katulad ng nabanggit ko kanina, so meron po tayong 150 na participants po na talagang personal, face-to-face po tayo sa iba't ibang bansa po ito na kinabibilangan po yan ng mga pinuno ng mga country procurement authorities, yung mga CPAs na tinatawag po natin. Meron din po yung mga development partners natin na katulad ng World Bank na siyang pangunahin nating partner dito at ADB, JICA, and AIIB. Nandyan din po ang ating mga lokal na opisyales na siya ring sumusuporta at gustong talagang sumali at makibahagi para malaman kung ano po yung mga pagbabago na nagaganap sa Pilipinas with respect to government procurement at of course sa ibang bansa. Pero bago po tayo magpatuloy, no, maaari niyo ho ba kaming bigyan, lalo na doon sa mga wala sa gobyerno or wala pang experience na makipag-transact sa government. Ano ho ba ang ibig sabihin pag sinabi nating public procurement? Pag sinasabi po nating public procurement, ito po yung pagbili ng ating gobyerno. Yun know, yung mga kailangan po ng gobyerno, meron po tayong market na tinuturing po na pinagkukunan po natin. At syempre po, ang ating gobyerno ay kailangang mahusay sa pagbili, sa tingin din po ng wasto ng mga technical specifications. So yun po yung meet po talaga ng public procurement na nagagamit po yung pera ng bayan na naaayon po sa kanilang pangangailangan din sa gobyerno. Okay. Pero ano yung dito ho sa conference na ito? Since 3 araw po ito, ano po, may kanya-kanya ho ba tong tema? Ano ho ba yung mga paksa na tatalakayin dito? Kung pwede lang ho, bigyan nyo kami ng parang idea or kahit halimbawa kung ano po yung may expect po ng ating mga delegates po sa next week. Meron po tayong 9 panel discussions dito, pero ang pinaka-tema dito ay 4 kung ating susumahin. Unang-una na dito, yung of course, yung transparency. Ito po yung pinalakas na open government partnership po. At kung tinitignan po natin, ito po yung sinusulong ng ating mahal na secretary ng DBM, yung tinatawag po nating OGP Pinas. At ito ay nakabahagi na rin po ng government procurement kasi ito po yung mover po, ito po yung pangunahin na magsasabi ng isang proyekto ng gobyerno ay natutupad o natatapos po ng tama at wasto. At syempre, meron din po dyan yung sa sustainability and inclusive procurement. Mapag-uusapan po dyan ang ating climate protection, nandiyan din po yung environmental protection, climate action, and of course, kung sinabing inclusive, yan po yung kasama po yung mga ibang mga hindi lang po nakatuon sa mga may kaya o yung mga contractors na mga gagaling, kundi nakatuon din po ito sa mga MSMEs o yung mga micro, small, medium enterprises. Meron din po yung mga sa kababaihan.
And then, katulad din po, meron din po yung sinasabi natin na professionalization. Kasi importante po ito. Ito po yung pangatlo dahil kung titignan po natin dun sa professionalization, nandoon po yung ibibigay po ng mga best practices po ng mga magpe-present, mga panelists po natin. And then, ang isa pa na alam ko na yung very new din po is yung ating digital transformation at saka yung innovation. Kung saan i-introduce po nila yung mga AI platforms po natin, digital platforms, at kung ano pang mga paraan para mapabilis at maging efficiente po ang ating procurement. And exciting po yun kasi nabanggit niyo kanina yung AI, babalikan po natin yan pagdating sa innovation at saka use of technology. Pero isa po sa naging milestone natin kamakailan ay yung pagsasabatas nga ng New Government Procurement Act or Republic Act 12009 na ayon nga po mismo kay Secretary Pangandaman na biggest anti-corruption law in modern times. Matapos po ang IRR nito, kamusta na po yung implementasyon ng programa at innovation na nakapaloob po sa batas? Mula po noong August 2024 kung saan naging effective na po ang ating Republic Act 12009 o yung NGPA, New Government Procurement Act. Ngayon po, busy-busy po ang aking opisina, ang GPP-BTSO, ganoon din po ng DBM at saka PSDBM sa pagro-roll out ito. So meron po tayong mga trainings na nagaganap. Kung saan nai-involve na po ang ating mga recognized trainers muna, sumusunod na rin po unti-unti yung mga ahensya, lalo na po yung mga practitioners po ng procurement. Pangalawa, yun na tinutulungan na rin po tayo ng ating mga development partners sa pagde-develop na rin po ng professionalization program po ng ating mga procurement professionals eventually, lalo na po. Knowledge sharing yan. Yes. Kaya yun na po yung pinagkakaabalahan ngayon ng aking opisina. And of course, ito po, paraan din po namin na nagkakonduct po kami ng mga ganitong mga forums, conferences para po mas reach po kami ng mas malayo sa ating mga procurement practitioners all over the country. Pero sa pagsasabatas nga po ng NGPA, sa paanong paraan ito nagiging plataforma ang public procurement sa pagsusulong ng inclusive growth at maayos na public delivery ng bansa. Ma'am, bago niyo po yan sagutin, tayo po yung magbabalik dito sa usapang budget natin dahil budget natin ito para bigyang daan ng ilang paalala mula sa ating mga kaibigan. Dumadami ang estudyanteng gusto makapag-aral, lalo na makapag-aral ng libre sa ating mga pampublikong mga pamantasan. Libreng edukasyon ang aksyon ng Commission on Higher Education. Sinabi ng Pangulo, magpapatuloy ang libreng edukasyon. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay mabibigyan ng nararapat at kalidad na edukasyon. So yan ang unang instruction at malinaw. So what we have done in the Commission is to make sure that funds are sustained. Ibig sabihin, kailangan every year tumataas ang pondo mo for free higher ed. Libreng tuition, may solusyon dyan ang SHED. Isang matatag at modernong Armed Forces of the Philippines para sa bansang Pilipinas. All of these while faithfully complying with one of its major mandates of remitting its earnings to fund the modernization of the armed forces of the Philippines. The BCDA has contributed 59.71 billion pesos for the equipment, weaponry, vehicles, vessels, and structures used by our armed forces. Mas pinalakas at modernong sandatahang lakas. Isang ligtas na bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Upang mapabilis ang mga proyektong pang-infrastruktura sa farm, inirekomenda mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng DPWH offices dito. Nais kasi ng Pangulo na mabilis na natutugunan ng mga kawani ng pamahalaang nasyonal ang mga kinakailangan ng mga kapatid nating Muslim. We knew that peace to our people will be found in the businesses launched, in the jobs that were created, the schools, the new hospitals that were opened, the farms that were irrigated, the roads that will be constructed.
Sa bagong Pilipinas, sama-samang uunlad ang lahat dahil sa gobyernong tapat. Sa bagong yugto ng pag-unlad, prioridad ang pagdaragdag ng mas makabuluhang mga infrastruktura para sa isang mas progresibo at matatag na kinabukasan. Let us build infrastructure projects with future challenges in mind. Remain focused on pursuing initiatives that uplift lives, build communities, and most importantly, meet the needs of the future that we hope to build for our children and their children. Sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinusulong ang mas mabilis at mas makabagong infrastruktura na magbibigay sigla sa ekonomiya. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. Then that is the way to progress. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang STB Gigafactory, ang kauna-unahang advanced iron phosphate battery manufacturing plant sa Pilipinas. Clark can now host a wide range of economic activities including innovation labs, creative workshops, manufacturing concerns, leisure complexes, and a cyber corridor. At higit pa riyan, ang STB Giga ay magpapaunlad ng engineering industry sa Pilipinas sa larangan ng renewable energy at electric vehicles. Ilan lamang ito sa mga proyekto ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang inyong mga mensahe ng pag-ibig ay mananatili sa amin magpakailanman. Saksihan ang huling pamamaalam ng ating mahal na Santo Papa. Hatid ng mga media organization sa ilalim ng Presidential Communications Office. Paalam, Santo Papa Francisco. Ngayong Sabado, Mga budget peeps, nakatutok pa rin po kayo sa usapang budget natin. At gaya nga po ng nasabi natin kanina, tayo po'y kasama natin ngayong hapon ang OIC Director General ng GPPB PSO na si Ma'am Madjo Rivera Guillermo. DG Madjo, di ba? Yung kanina may binitin tayong tanong sa paanong paraan po nagiging plataforma ang public procurement sa pagsulong ng inclusive growth at maayos na public services or public service delivery dito sa ating bansa. Dalawang bagay ang nanote ko dun sa tanong mo. Unang-una dyan yung tungkol sa inclusive growth. Siyempre sa NGPA, kinikilala na po, binibigyan na po ng patas na pagkakataon kahit po yung mga maliliit na mga nagnenegosyo, yung mga nabanggit ko nga ng mga micro, small, and medium enterprises, women-led, women-owned enterprises. At ganun din po yung mga certain small sectors or marginalized sectors as we put it, yun po yung mga katulad ng mga nasa agricultural sectors tulad ng mga farmers at fisher folk. So bibigyan na rin po sila, lalo pong pinalakas ito sa NGPA. Sa pangalawa naman po, kung paano po na napabilis o yung sa ating delivery, service delivery, of course, dun po sa NGPA, naglalayon po doon na mapabilis, maging episyente po ang procurement. So nandyan po ang paggamit ng ating teknolohiya, magagandang, of course, nandun din po yung professionalization na making sure po na ang ating mga practitioners are able to or competent enough to carry out their procurement functions. Yun po ang nakikita po namin na paraan para higit po natin na mapabilis ang ating public delivery po. At gaya nga po na nasabi nyo kanino sa nagbabagong panahon ngayon, DG Madjo, paano po hinuhubog ng teknolohiya ang pamamaraan ng public procurement, lalo pat tayo ngayon, sinabi nga ng karamihan, ay nasa artificial intelligence or AI age na kung tawagin.
bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipaliwanag sa iyo kung paano po ang AI ay nakakatulong po sa public procurement. Una sa lahat, ang AI or artificial intelligence ay malaking kasangkapan po namin yan, lalo na pag kami ay gagawa ng ating procurement data analytics. Yes. So, ano po ba yung data analytics na yan? Yan po yung magta-track down, magbibigay po ng trends, mag-establish ng patterns. Kung meron nga bang nagaganap na anomalya, fraud, o kaya corruption. Kasi makukuha namin yan through AI. Pag may datos kaming nakukuha, pinaprocess namin yan sa GPP-BTSO. Pangalawa, pagdating naman po sa automation po ng mga processes, procurement processes. And let me mention po yung ating e-marketplace na nagpabilis po ng proseso po ng pag-procure po ng mga centralized, ng mga CSEs o yung ating common supplies and equipment na nagsisimula na po sila sa motor vehicles. So yun po yung sa tingin po namin ang mga paraan kung saan ang ating AI at katulad din po ng paggamit din po ng teknolohiya ay nagiging na-advance po ang layunin po ng procurement, which is value for money. Tsaka maganda rin yun kasi 'di ba kapag nag-purchase ka or nag-procure ka online gamit yung ating mga sistema na nailagay dyan sa pamagitan ng ating NGP, gaya nga ng nabanggitin nyo, yung e-marketplace, nagkakaroon ng history na nag-track, gaya nga na nasabi nyo, kung ano yung mga na-purchase or nakuha ng isang mga transaksyon na ginawa sa isang ahensya, or ano ba yung mga dubious o yung mga parang may pattern, kung may series of parang may mali dito, so madali siyang makita dahil nga lahat online na. At the same time, mabilis din siya on the part of doon sa mga ahensya na bumibili dahil nga 'di ba siya digital na. So lahat kumbaga parang din yan. Kung bumibili din tayo sa mga online stores, 'di ba? Parang add to cart na lang din yung mangyayari. Ganun din yung vision 'di ba dito sa ating e-marketplace specifically, 'di ba? Yes. At ditong darating na conference, mapag-uusapan pa po yung mga examples ng AI platforms na makakatulong po sa public procurement. Ayan. Sa naman po, sa paanong paraan po nagiging kasangkapan naman ang civil society participation sa pagpapatibay ng transparency at accountability dito nga po sa ating procurement process, ma'am? Isa kasi sa governing principles po ng NGPA is actually yung sinasabi po natin na participative procurement or yung nagkakaroon po na yung ating mga civil society organizations are being now empowered to become observers po sa ating procurement. Ngayon, dahil doon, mas nababantayan po ng mga civil society organizations who has been advocating po ng transparency with respect to the government spending, which is being, sila po kasi yung monitoring po. At hindi lang po sila nagmo-monitor ngayon na katulad dun sa lumang batas po na RA 9184. Ngayon po may feedback mechanism na rin po. So it's not just purely monitoring lang po, nag-o-observe. Ngayon po sila na po nagpi-feedback, nagbibigay na po sila ng kanilang mga suggestion para po mapabuti pa po natin ang public procurement processes. So, kumbaga, service delivery, tapos kapag nabigay ng service delivery, mayroong feedback mechanism naman coming from different civil society organizations. And in that sense, nagkakaroon tayo ng pag-remold ng ating sistema, yung pagpapabuti ng ating ng proseso. At dahil nga open nga yung mga ating proseso sa civil society organizations at sa publiko in general, tayo naman po, di ba, DG, ay nakikita nila kung ano talaga yung nangyayari sa loob ng ating gobyerno. Nagkakaroon din sila ng parang empowering the people through participation in the process. Diba? At the same time, syempre, kasama na rin yan kapag naging transparent, syempre you also hold people to account. Tama po, di ba? Tama. Opo. Namomonitor po yung sinasabi natin in colloquial terms, getting the bang from the back. So, kumbaga, mayroon kang money, value for money, or yung what our money is worth. Kung baka nakukuha yon dahil namomonitor po yan ng tama ng ating mga CSOs. At regarding nga po doon sa dito sa ating conference, ano po ba yung mga inaasahan natin na mga best practices na maaari pong ibahagi ng ating bansa sa pagdating naman po sa public procurement reform
dito po sa gaganaping conference next week? May dalawang bagay akong naaalala sa dami po ng mga reformang inintroduce po ng NGPA. Siguro po ang Pilipinas, maipagmamalaki po nito, unang-una sa lahat ay yung sinatawag po natin na increased transparency through one, yung observer participation nga po, yung CSO po, meron po tayong observers portal na po na na-establish dyan. Pangalawa, meron po tayo yung sa transparency related din po. First time po sa buong mundo at very proud po kaming sabihin yon is when meron na po tayo yung beneficial ownership disclosure that is being utilized sa public procurement. Ano pong ibig sabihin nun, ma'am? Kapag sinasabi nun is ang mga different po na mga sumasaling mga bidders, kaya lalo na po yung mga corporations, inaalam na po natin through public procurement kung sino sila po ba yung mga ultimate beneficial owners. Alam niyo po, iniiwasan po natin sana yung magkakaroon po ng monopolistic nature or collusion kung saan palalabasin na isa lang pala naman pala yung sumasali. So ito po yung paraan po na malalaman po natin na hindi po naggaganansya ang mga participants, yung mga nagbibid. Ganon din po yung mga yung mayroong influence pala sa mga sa mga proseso. So yun po yung mga importante when it comes to beneficial ownership. At syempre, pangalawa, at ito po ay malapit sa aming puso, ito po yung professionalization. Na sa tingin namin ay nandoon na tayo, although ginagawa na po ng GPPB TSO noon pa man din po, pero ito po na institutionalize po kasi ngayon ang professionalization kung saan meron na po tayong recognized na competency framework. Pangalawa, meron din po tayo yung certification courses na ipagpapatuloy natin. Pangatlo, meron pong code of ethics na may establish. And number 4 is the licensing now of our procurement professionals. Wow, ano po yan? Sa pagtutulungan po yan ng gobyerno, ng GPPB, ng DBM, ang mga ahensya ng gobyerno. And syempre, I think ang primary partner po natin dito ay World Bank, tama ko ba? Yes po. World Bank dito sa proseso ng professionalization. At saka, syempre, yung iba pang development partners and civil society organizations. Mabalikan ko lang din po kanina yung regarding doon sa civil society organizations. Kasi di ba, noong February, nagawa din natin yung Open Government Party, OGP, kung saan nag-host din tayo ng around 700 delegates. And karamihan sa kanila, parang one of the observations na is they credited yung NGPA natin as one of the better or good better models ng procurement laws all over the world. Maaari niyo bang ibahagi kung ano ho ba yung talagang what makes it unique? Kasi ang pagkakalam ko, di ba, pag sinabi yung NGPA, dati yung competitive bidding, doon lang nakalimit. Ngayon, parang best, yung based on doon sa quality and certain specifications. Ngayon, and aside from that, yung modalities, dati parang may dadagdag na 7, tama ho ba? 5 po. 5. May dadagdag na 5 modalities mula sa existing na doon sa lumang batas natin. Maaari niyo pong expound po yan, ma'am. Nabanggit mo yung competitive bidding is no longer the default mode. Kasi ang direction po ng NGPA is yung fit for purpose approach po with respect to procurement. That would include po yung mga modalities. So yung 5 po na nabanggit ninyo ay naibigay po yun dahil ito po yung naayon po sa pag-aaral ng GPPB TSO at nakita po yun, kinuha po namin kasi yung feedback din po ng mga different sectors na nangangailangan ng kaagarang solusyon through procurement. Katulad ng science and research and development ng mga sectors, they already have a particular na modality that was introduced through the NGPA. Meron din po dyan yung direct acquisition na alam ko na magugustuhan po ito dahil hindi dahil isinasabaliwala natin yung mga legal, technical, financial requirements. Pero kailangan lang po na ang isang ahensya, pag magpo-procure, as long as yung threshold is 200,000 pesos lamang po, and they're buying it from a reputable source na legally, technically, financially capable, then there's no need really na kailangan mo pa ng masinsinan na document para lang makabili ka.
ang importante na i-emphasize po natin at isa yun sa aspeto na i-recognize din natin na is related to fit for purpose is i-make sure nyo lang po na meron pong strategic procurement planning. Ini-emphasize din po yan ng NGPA. Ano po yung strategic procurement planning? Ini-encompass po nito ang paggagamit po ng mandatory market scoping na po. Inaalam po natin yung actual market. So there's no other way, so many ways para lang po pulsuhan kung alin po ba ang importante na mabibili ng isang ahensya. So, yun po yung tingin ko po ang importante na naipahatid po ng ating NGPA. And dito nga po sa conference, no, ano po ba yung inaasahan natin na magiging resulta or outcome sa conference na ito? Specifically po, yung ano ho yung magiging gain natin dito at the end of this conference? Alam niyo po, kung merong isang bagay na asahan natin, ito ay yung ating regional cooperation, networking, and then pinapalawak po natin ang ating mga procurement practitioners, professionals, yung kanilang pagkakaroon ng information dissemination. At mostly, meron din po dyan yung statement of cooperation na magaganap, kung saan ang mga different po ng mga ahensya, yung mga country procurement authorities would now be joining us sa isang non-committal naman siya, pero may declaration of commitment po sila para magtulungan po tayo with respect to public procurement, lalo na sa kanilang practices. Opo, yan. At bago po tayo magtapos, kasi mayroon pong may nag-text po sa atin na ating isa sa mga kaibigan na nakatutok online, no, ma'am? Ano daw po ang pagkakaiba kasi kanina pa ako nagsasabi ng GPPB eh. So ano po ba ang pagkakaiba ng GPPB at GPPB TSO? At ano po yung contribution ng GPPB TSO sa government? Okay. Napakagandang tanong yan. Kasi kung let me cite na lang po yung ating NGPA, particularly dun po sa section 9091, na-incorporate po dyan kung ano yung responsibilities po ng GPPB. Ang GPPB, ibig sabihin yan, Government Procurement Policy Board, yan po yung board. It consists of, it's an interagency body. So, ibig sabihin, iba-ibang ahensya yan na nagkaisa para they would come up with policy formulation, at saka sila rin po yung sole authority, central body with respect to public procurement. Ngayon, ang GPPB, Technical Support Office, ito po yung nagbibigay suporta. Siya po yung nagbibigay ng technical and administrative support sa ating GPPB. Sila rin po, kami rin po ang magiging secretariat nila kapag may mga meetings. Kami po ang gumagawa ng technical na trabaho katulad ng pagre-research, pagkakaroon ng mga focus group discussions. Kami po ang sumusuporta at na lahat po ng mga policy, mga policy requirements po, policy interventions required, that is where the TSO would be coming from. So, kahit na maliit na ahensya po kami, malaki po ang sakop namin dahil kami po lang po ang opisina na sumusuporta sa ating GPPB. Ayan. So, yun po yung at ang chairman po ng ating, or chairperson ng ating GPPB ay no less than the Department of Budget and Management herself, Secretary Amena Pangandaman. Yes po. At bago po tayo, ngayon, towards the end po, para naman po sa mga ating mga budget tips na gustong manood or makibahagi doon sa ating gagawin na International Public Procurement Conference next week, saan po sila pwedeng makapanood or makinig? Ito po ba available online or kailangan pa mag-register para makapanood? Meron po kami sa aming social media platform. Magla-live stream po kami doon. So, kung titignan niyo po ang ating Facebook po na aming Facebook account, nandoon po ila-live stream po namin lahat yon. Yun po yung Government Procurement PH. Pangalawa, meron din po I think it would be live stream sa RTVM po. Yes. Na yung lalo na po yung opening. At of course, meron din pong mga different po na i-echo din po ng DPM website po, yung ating website as well as their social media accounts. Sa I think if we also have yung other World Bank din po would also be broadcasting din po. So, yun po.
And usapang budget natin page po Yes, sa naturally, Facebook. of course. And sa Facebook page po ng ating Secretary Amena Pangandaman at ni Yusek Dades din po. So yun po, any last message bago po tayo magtapos, Ma'am Madjo? Of course, inaanyayahan ko po kayo na lumahok sa ating EAP, tawag po namin dyan, EAP IPPC, the acronym po, para samahan po kami sa aming conference kung saan magkakatulong po ito, lalo na po ito ay magbibigay po ng mga experiences po, best practices po yung mga iba-ibang bansa, mag-share po tayo, lalo na kung tignan po ninyo yung tema, napakaganda po. It's procurement for the people, bridging innovation, yung nabanggit po natin kanina. Pangalawa, value for money. And of course, accountability. Yun, Richard. Maraming salamat po, DG Madjo, for that very insightful discussion pagdating ho sa ating public procurement and procurement process. And syempre dito sa ating papalapit na conference next week. Maraming salamat po for gracing the program. At bago po ang lahat, tayo po ay magbibigay ng konting shoutout para sa ating mga kaibigan. Tama ba? Okay. Shoutout po sa ating mga kaibigan dito sa ating Central and Regional Office. Happy anniversary po. Happy 89th anniversary and congratulations po sa atin sa lahat ng successes ng DBM all throughout these years. And syempre, shoutout din po sa ating mga kaibigan dito sa Media Affairs and Community Relations Office. Special shoutout syempre sa ating kaibigan, si Eric Vocal at ang ating Technical Director na si Macvi Orsia. Ayan po. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Nawa po may napulot kayong aral at bagong mga kaalaman na itinampok namin dito sa ating programa. Samahan niyo po kami ulit next week dito sa himpilan ng Radyo Pilipinas na napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. Muli sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Richard Vargas ng DBM. Maging updated po tayo sa mga pangyayari sa bansa dahil susunod na ang Balitang Pambansa. Hatid po yan ng Presidential Communications Office. See you next week, Budget Tips. Same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang sa inyong favorite Friday Habit. Ito po ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Artificial intelligence is here at wala nang makakapigil. Takot tuloy ang ilan nating mga kababayan. Mawawalan ba sila ng trabaho dahil sa AI? May sagot dyan si TESDA Secretary Kiko Benitez. So one of the things that TESDA has been doing has been signing up with as many partners as possible who can help us create training programs specific to the AI transition. We have IBM, but we also have Google, we also have Microsoft, right? We have Amazon and so on. So that we have the entirety of the trainings that our citizens need to upskill, because this is really upskilling. So hindi ho sila mawawalan ng trabaho. Sa totoo lang, dadagdag pa ho ang kanilang sahod kung magpa-upskill sila. So TESDA is here to provide as many options as possible, including scholarships and certification, particularly in partnership nga with IBPAP. Trabaho, turismo at solusyon sa trapiko ang hatid ng Arterial Road o Plaridel Bypass Road sa San Rafael, Bulacan. Bahagi ito ng Build Better More agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa mensahe na pinaabot sa pamagitan ni Secretary Lagdameo, binigyang diin ng Pangulo ang benepisyo nito sa mga Bulakenyo. In time, this will attract even more investments, create more employment opportunities, and perpetuate a positive cycle of development that will benefit the province of Bulacan and its residents. Sa bagong Pilipinas, patuloy ang pagsulong sa mahalagang proyekto para sa ginhawa ng mga Pilipino. Ang Mount Samat ay isa lamang sa mga Flagship Tourism Enterprise Zone o FTEZ sa ilalim ng DOT TIEZA. Sa ilalim ng Build Better More program ng Pamahalaang Marcos, nag-install ng aesthetic lighting sa Memorial Cross at Colonnade. Ang infrastructure development na ito sa Mount Samat ay inaasahang makakatulong sa pagdagsa ng turista at paglago ng mga lokal na negosyo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Mas maginhawa, mas maluwag, mas ligtas at mas moderno. Yan ang bagong Batangas Port. Malaki na ang improvement kaya tila airport na ang pasilidad. Pinasinayaan ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2024. Port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. Sa bagong Pilipinas, bawat programa ng gobyerno ginahawa ng lahat ng Pilipino. Makakaasa po sila sa bagong Pilipinas po. Isang Pilipinas kung saan lahat po ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon, umasenso po. Dati po, build tayo. Ngayon ho, build better more. Ang pagsusumikap ng bawat isa, hangad nating magbunga. Kaya layunin ng Philippine Reclamation Authority ang pagsugpo sa kahirapan. We will not only build, we will build better. Not only in terms of infrastructure, not only will it be cheaper, but with the end in view of helping the poor. The Filipino people will feel it way before the President's term ends. Sa tulong ng National Anti-Poverty Commission o NAPC, isusulong ng PRA ang paglaan sa halos 600,000 hanap buhay para sa proyektong Bagong Buhay para sa Mahihirap. Lahat po gagawin namin under PRA para ikasatuparan po ang gusto po ng Pangulo na makapagbigay sa higit na ating nakakahirap ng pagkakataon po para umunlad ang kanilang buhay. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.